Mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka maging low value pagdating sa isang lalaki. Yes, mga kamamay. Sa mga nasa relasyon dyan, pakinggan nyo po ang aking mga sasabihin. Ito po yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang hindi ka maging mababa sa tingin ng isang lalaki. Sapagkat pag naging mababa po kayo sa paningin ng isang lalaki, dyan na magsisimula na mawala yung respeto, mawala yung pagmamahal, mawala yung pag-ibig. Sa madaling sabi, marami pong aspeto ang maaapektuhan once na naging low value ang tingin sa'yo ng isang lalaki. Kaya sa video ito mga kamamay, isi-share ko po sa inyo upang maiwasan po natin na maging low value o bumaba ang tingin sa'yo ng isang lalaki. It's either jowa mo yan, it's either asawa mo yan, or it's either babago mo pa lang kakikilala dyan sa lalaki na yan. So mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko. Wala naman po itong bayad, kaya huwag niyo sanang kalimutan, malaki po itong tulong sa ating channel. Sana po ay maabot na rin po natin ng 100,000 subscriber para po may maipakita naman ako sa inyo or mailagay natin sa ating likodan yung pinaka-flake ni YT. Kaya mga kamamaya, wala namang pong bayad. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, at mag-comment na rin po kayo dito. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po sa inyo. At tayo po nga pala ay nasa 70,000 subscribers na. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo at marami po ang sumusuporta dito sa ating munting channel. Okay, kung nakapag-subscribe ka na, ipagpapasalamat ko yan sa iyo at simulan na po natin ang topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na maaaring mong gawin upang hindi bumulusok at maging low value ang tingin sa iyo ng isang lalaki? So number 1, iwasan mo ang palaging makipagtalo sa kanya. Oo mga kamamay, nakakababa po ito ng tingin, okay, ng isang lalaki sa iyo kung palagi kang pumapatol sa bawat tampuhan, sa bawat away ninyo na nangyayari. Lalong-lalo na kung ang isang lalaki palagi ang gumagawa ng gulo o gumagawa ng away. Kung madalas kang pumapatol dyan, mas inuuna mo na itaas ang boses mo kaysa manahimik na lang at iparealize sa isang lalaki na siya yung mali. Kung talagang siya ang mali, hindi kanya pahalagahan o hindi tataas ang tingin sa iyo. Kaya mas maganda ka mamay na makinig ka lang sa kanyang mga sinasabi, huwag mo siyang papatulan, huwag kang makikipagtalo, huwag mo itataas ang boses mo. Hayaan mong ma-realize niya na siya yung mali. Hayaan mong ma-realize niya na hindi ka pa rin nagbibigay ng iyong reaksyon. Okay? Kung siya yung may pagkakamali. Pero kung hintayin mo siyang manahimik at makikipag-usap ka ng maayos, o kaya naman, kakausapin mo siya sa mahinahong paraan, hindi bababa ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Instead, mas tataas ang value mo pagdating sa kanya. Yung iba kasing mga babae dyan, mga kamamay, pag tumaas ang boses ng lalaki, sinasabayan din hanggang sa lumaki po yung away, lumaki po yung pagtatalo. Halimbawa, yung lalaki, umimik ng mataas. Yung babae, sasabay din, mas tataasan pa. Huwag po ganun. Kung kayo man ay nag-aaway, nakakatampuhan, at minsan nakakapagbitaw ng masakit na salita ang isang lalaki, kayo po ay tumungo, o kaya naman huwag niyo po silang patulan. Kung kailan po sila ay mababa na, ibig sabihin malamig na, hindi na sila ganun ka-hyper, o hindi na po sila ganun kagalit, saka niyo po sila kausapin ng maayos. Lahat po ng bagay ay naaayos sa maayos na usapan. At sa parang yun mga kamamay, kapag kinausap niyo sila ng maayos, inayaan nyo silang bumaba, nag-cool down, mas tataas ang tingin sa iyo ng isang lalaki. Sapagkat ang isang tao po, lalaki man o babae, kapag nasa sitwasyon po sila na sila ay galit o nasa may mataas na emosyon, hindi po sila nakakaintindi ng lahat ng sinasabi. Mas inuuna po nila is yung kanilang gustong patunayan. Kaya mas maganda na hayaan mo lang silang magsalita. Huwag ka lang magsalita, huwag kang pumatol, huwag kang sumabat. Hayaan mo lang na mag-cool down siya kung ano man yung mga sinasabi niya. At pagkatapos niya, okay, titila din naman yung kanyang galit. Pag humupa po yun, saka nyo sila kausapin ng maayos. Sigurado ako, may iwasan nyo ang pagiging low value pagdating sa kanya. At mas tatanawin kanya bilang isang high value babae kapag ginawa mo yan. Okay? So malinaw tayo dyan.
So number 2, huwag kang palaging maging ready available sa kanya. Mga kamamay. Huwag ka palaging nandyan para sa kanya. Yung tipong huwag ka palaging message ng message, huwag ka palaging tawag ng tawag, huwag ka palaging makulit, huwag ka palaging gusto mo mag-video call kayo. Okay na po yung isang beses, isang araw, makausap mo siya ng maayos. Yung tipong ipaliwanag mo sa kanya kung ano man yung mga gagawin mo, kung magiging busy ka ba sa maghapon, yung tipong ganon, hayaan mong hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Hayaan mong mamiss ka ng isang lalaki. Mas effective po ito mga kamamay upang ang isang lalaki ay maging high value ang tingin sa inyo. Kapag kasi namimiss kayo ng mga yan, kapag kasi gusto ko nilang makausap palagi, kapag po kasi lagi kanyang mini-message, ibig sabihin hinahanap niya ang atensyon mo. At mangyayari lang yan mga kamamay kung hindi ka palaging ready, available o palaging marami kang oras sa kanya. Bawasan niyo po ang pagbibigay ng sobrang dami ng oras. Kung wala din man pong katuturan yung mga sasabihin ninyo, mabuti pang mas gawin niyo po yung mga dapat gawin niyo sa inyong buhay. Anong ibig mong sabihin kamamay na mas dapat i-prioritize kong gawin yung ibang mga bagay sa buhay ko? Yes, mga kamamay, kesa kayo ay mangulit ng mangulit sa isang lalaki, kahit na yung lalaki naman ay busy, okay? Huwag niyo kukulitin yung ganon. Pag po kayo ay naging busy sa inyong sariling buhay, kung halimbawa nagtitinda kayo, nagninegosyo kayo, nag-aaral kayo, o kung ano pa mang dapat yung gawin, pag nakafocus kayo doon, hindi nyo namamalayan yung oras na lumilipas pala ay yun yung mga oras na namimiss ka na ng isang lalaki. Yun yung mga oras na hindi ka nagpaparamdam, yun pala yung oras na iniisip ka na ng isang lalaki. Kaya mas makakatulong pa rin na huwag ka palaging ready available sa kanya. Sabihin, huwag ka palaging magparamdam. Hayaan yung sila yung gumawa ng moves, sila yung gumawa ng hakbang para maging connected ulit kayo. Sa parang yan mga kamamay, kapag sila yung nagme-message sa inyo madalas, ibig sabihin sila na yung naghahabol po ng oras ninyo, naghahabol sa inyo at mas tumataas po ang tingin ng isang lalaki kapag ganun na po yung sitwasyon niya pagdating sa inyo. Kaya huwag kayong magiging available palagi sa isang lalaki. So next, bigyang halaga ang sarili mo. Nakatulong po ito para maging high value kayo pagdating sa isang lalaki. Anong ibig kong sabihin na itaas po ang inyong halaga? Yes mga kamamay, itaas nyo po ang inyong halaga sa paraang dapat lagi kayong nag-aayos. Kailangan, dapat kaya nyo pong tumayo sa inyong mga sariling mga paa. Hindi palaging nakadepende kayo sa isang lalaki. Kahit yung mga pansarili ninyong pangailangan like shampoo, napkins, okay? Yung inyong mga snacks, kailangan hindi nyo na iniaasa yan sa lalaki eh. Kailangan sa inyong mga sariling bulso nyo na yung kinukuha. Kamamay, wala nga kasi akong trabaho eh. Oo nga, wala kang trabaho ngayon pero hindi pa naman huli ang lahat. Kailangan mong sumideline din paminsan-minsan. Ibig ko sabihin dito, pwede kang magbenta online. Yung iba dyan nakikita ko eh. Mas malaki pa yung kinikita ng babae sa bahay kaysa sa trabaho ng lalaki eh. Hindi lang alam ng lalaki pero mas malaki pa yung kinikita sa bahay ng kanyang partner na babae. Kaya mga girls, kung gusto nyo na tumaas ang halaga ninyo at ituring kayong high value ng isang lalaki, kailangan gumawa kayo ng racket. Gumawa kayo ng source of income. Hindi po pwedeng hinihintay nyo lang yung lalaki. Hindi po pwedeng naghihintay lang kayo ng oras. Hindi po pwedeng maghapon lang kayong nanonood ng Korean drama. Paano kayo bibigyan ng halaga o paano magiging high value ang tingin sa inyo ng isang lalaki? Pero kung kayo yung babae na kahit na nasa bahay lang ay hindi kayo tumitigil kung papaano kikita ng pera, kung papaano kayo makakatulong sa isang lalaki, malamang sa malamang, mas pahahalagahan ka ng isang lalaki, mas magiging high value ang tingin sa iyo. Kabaliktaran yan, ay talagang bababa ang value ng isang lalaki sa inyo kapag batugan ka, palaasa ka, nakadepende ka sa kanya. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na, wag naman sana tayong dumating sa point na ganon, na masalitaan kayo ng masasakit na salita, na mareklamuhan kayo ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamaya, bigyan nyo ng halaga ang inyong sarili. Kasi kung hindi nyo po gagawin to, mawawalan din po ng halaga ang isang kagaya mo pagdating sa isang lalaki. Kaya pataasin mo ang halaga mo pagdating sa isang lalaki sa pamamagitan ng pa-sideline mo na ganyan. Sapagkat kung gaano ang naitulong mo sa isang lalaki, ganun din ang halaga na ibabalik niya sa iyo. Okay? So next, magbigay ng space kung hindi ka na napapahalagahan. Sa isang relasyon, kung madalas mo nang hinahanap ang oras sa isang lalaki,
Yung tipong parang nakakalimutan ka na niya, hindi ka na nabibigyan ng oras, hindi ka na napapahalagahan. Kapag kaganyan mga kamamay, kailangan nyo muna sigurong mag-lie low, lumayo, mag-no contact rule, sapagkat masyado nang nagiging busy ang isang lalaki sa mga bagay-bagay. Akala niya, kapag naging busy siya, hindi ka mawawala. Akala niya okay lang sa'yo na hindi ka binibigyan ng oras, which is dapat ikaw yung pinapriority niya. Kapag nararamdaman mo na parang nawawalan na ng saysay, nawawalan ka na ng silbi, parang palamuti ka lang dyan sa inyong relasyon, hindi ka na niya i-date, hindi na kayo lumalabas, kailangan mo na siguro munang lumayo ng konti, hanapin ang sarili, baka mamaya, sa paglayo nyo, dyan makikita ng isang lalaki ang inyong presensya. At sigurado ako, makikita ng isang lalaki ang presensya mo sapagkat hindi ka na ganun nagpapakita ng care, ng concern sa kanya. Okay, kaya paminsan-minsan mga kamamay, kung gusto niyo na tumaas ang halaga nyo pagdating sa isang lalaki, kailangan nyo munang mawala siguro sa inyong relasyon o mag-lie low or kaya naman ay mag-no contact rule para makita ng isang lalaki ang halaga mo. Ganun po kasi talaga sa mundong ito, pag nawala ang isang bagay, saka po natin nakikita ang halaga. Kung halimbawa, yung sapatos ninyo, saka nyo lang makikita ang halaga, pag hindi nyo na ito masuot sa araw-araw, halimbawa, yung palaging favorite mong sapatos na sinusuot, biglang kumawang ang ilalim, hindi mo na masuot sapagkat hindi ka na komportable, doon mo lang makikita ang halaga ng isang sapatos. Dapat pala, hindi ko to binasa. Dapat pala, hindi ko to inilusong sa basa. Hindi sana, hindi to kumawang. So, ganun po mga kamamay. Kaya kailangan nyo rin na mawala sa relasyon, mag-no contact rule kung gusto nyo makita ng isang lalaki ang halaga mo o yung value mo. And last, maging matured ka kung mag-isip. Kung gusto nyo na tumaas ang value at hindi bumaba, kailangan matured kang mag-isip. Okay? Sa relasyon, hindi na po pwede na isip bata ka. Yung tipong konting problema, iiyak ka na lang. Konting problema, hindi ka makagawa ng solusyon. Kailangan maging matured ka na pagdating sa relasyon. Diyan ka mas pahalagahan ng isang lalaki. Sapagkat yung mga babae na hindi marunong mag-problem solving, yung tipong, halimbawa, naubusan ng gasol, hindi ka na magluluto. Okay, naubusan lang ng gasol, hindi ka na magsasaing. Mamayang gabi, uuwi yung asawa mo, walang kakainin. Okay? Kailangan matured ka na mag-isip. Kung naubusan ng gasol, bakit hindi ka magdikit ng kahoy para lang makasaing? Saka mo sabihin sa kanya na, babe, naubusan tayo ng gasol Nagsaing na lang ako sa kahoy kasi ayoko na magutom ka pag uwi mo. Mas maganda yon mga kamamay. Kahit na naubusan kayo ng gasol, nakita ng isang lalaki yung creativity mo. Doon ka mas bibigyan ng halaga. Hindi ka ituturing na low value. Pero kung ang ginawa mo, inintay mo pa siya, babe, hindi ako nakapagsaing gawa nang wala akong magamit na gasol. Naubusan tayo ng gasol. And anong oras dumating ang asawa mo? 10:00 ng gabi. Anong iisipin sa'yo ng partner mo? Ako naman itong babae na to, hindi man lang nakagawa ng paraan. Hindi man lang nag-iisip ng maayos. Hindi man lang matured mag-isip. Di sana gumawa ka ng paraan. Dapat nagdikit ka ng kahoy. Meron naman tayong kahoy dyan. Nagsibak naman ako kahapon. Di ba? Yung mga ganung bagay, kailangan matured ka mag-isip sa mga bagay-bagay. Kailangan magaling kang mag-problem solving sa mga ganyan para mas itaas ng lalaki ang halaga mo, mas pahalagahan ka ng lalaki. Okay? So, ang isang lalaki, pag nakita niya na magaling kang gumawa ng paraan, sahangaan ka niyan. Mas iti-treasure ka niyan. Kaya mga kamamaya, kailangan maging matured kayo mag-isip pagdating sa inyong relasyon upang mas tumaas ang value nyo pagdating sa kanila. So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang hindi maging low value ang tingin sa'yo ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. Wala man po itong bayad and see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.